Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Reggie, ang inyong narrator sa channel na Tambayan Stories. Simulan na natin ang kwento. Madilim ang gabi sa liblib na bahagi ng Capiz noong taong 1970. Ang tanging liwanag na makikita ay ang munting kislap ng gasera sa loob ng isang kubo sa gitna ng masukal na kagubatan. Doon nakatira si Mang Dante, isang lalaking may kakaibang katangian. Bagamat mukhang tao, may nananalaytay sa kanyang mga ugat na dugong hindi mula sa mundong ito. Ang dugo ng isang engkanto. Kasama niya sa loob ng kubo ang kanyang disipulo na si Goryo. 18 taong gulang na ang binata, patangkad at laging alerto. Si Mang Dante ang nagpalaki kay Goryo matapos paslangin ng mga aswang ang mga magulang ng bata noong sanggol pa lamang ito. "Goryo, ihanda mo nga ang lana at mga banto," utos ni Mang Dante habang nakatingin sa labas ng bintana. "Nakahanda na ang lahat, Mang Dante. Nararamdaman ko na rin sila, kanina pa umiikot ang mga tiktik sa bubungan," sagot ni Goryo habang hinahasa ang kanyang itak na binasbasan ng langis. Lumingon si Mang Dante sa kanyang disipulo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikinang sa dilim, isang palatandaan ng kanyang pagiging engkanto. "Huwag kang padadala sa takot, Goryo. Ang mga aswang ay nabubuhay sa takot ng kanilang biktima. Kapag naramdaman nilang matatag ka, kalahati na ng laban ang napalanunan mo." "Opo, Mang Dante. Hindi ko malilimutan ang tinuro niyo sa akin," wika ni Goryo. Biglang narinig ang malalakas na kaluskos sa itaas ng kanilang bubungan na gawa sa nipa. May kung ano nga mabigat na bagay ang lumapag doon. Kasunod neto, ang mahaba at matinis na huni ng isang ibon. "Nandiyan na sila, Mang Dante," sabi ni Goryo habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Lumabas si Mang Dante sa pintuan ng kubo. Hindi siya nagdala ng anumang sandata maliban sa isang maliit na sisidlan ng binditadong langis at ang kanyang sariling kapangyarihan. "Lumabas kayo! Alam kong kanina pa kayo naglalaway sa amoy ng tao!" sigaw ni Mang Dante sa kadiliman. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa mga puno ng kawayan. Lumitaw ang isang babaeng mahaba ang buhok, mapula ang mga mata at ang balat ay tila kaliskis ng ahas. Ito ay si Barang, ang pinuno ng mga aswang sa lugar na iyon. "Dante, ang alpularyong may dugong engkanto. Bakit mo kami laging hinahadlangan? Maraming tao sa ibaba. Hayaan mo kaming kumain," sabi ni Barang habang dinidilaan ng kanyang maitim na labi. "Hanggat ako ang nakatayo rito, walang sino mang nilalang ng kadiliman ang makakapanakit ng inosente," mariing sagot ni Mang Dante. "Kung ganon, mamamatay kayo ng iyong disipulo," sigaw ni Barang at nag-utos sa kanyang mga kampon na sumugod. Mula sa kadiliman, lumabas ang 5 pang aswang. Ang iba ay anyong aso na malalaki at ang iba naman ay kalahating tao na may malalapad na pakpak. Mabilis na kumilos si Goryo at hinarap ang 2 aswang na anyong aso. "Goryo, sa kaliwa mo!" sabi ni Mang Dante habang itinataas niya ang kanyang kamay. Isang asul na liwanag ang lumabas sa palad ni Mang Dante. At tumalsik ang isang lumilipad na aswang na susunggab sana kay Goryo. Agad namang itinarak ni Goryo ang kanyang itak sa leeg ng asong aswang na sumugod sa kanya. Umalingaw-ngaw ang isang nakakangilong hiyaw. "Salamat, Mang Dante!" sigaw ni Goryo habang nakikipagbuno pa sa isa pang kalaban. Hinarap ni Mang Dante si Barang. Ang mga kuko ng aswang ay humaba at tila mga patalim na handang pumatay. "Tapusin na natin to, Dante!" wika ni Barang at mabilis na lumipad patungo sa albularyo. Hindi natinag si Mang Dante. Inusal niya ang isang orasyon sa wikang hindi maintindihan ng karaniwang tao. Yun ay walang iba kundi ang wika ng mga engkanto.
Biglang lumakas ang hangin sa paligid at ang mga puno ay tila yumuyukod sa kanilang kapangyarihan. Hindi mo ako matatalo sa sarili kong bakuran, Barang. Sabi ni Mang Dante bago siya nagpakawala ng isang malakas na enerhiya mula sa kanyang dibdib. Tumama ang enerhiya sa dibdib ni Barang, dahilan upang tumalsik ito sa malaking puno ng nara. Sugatan ng aswang, ngunit hindi pa ito tapos. Nag-iba ang anyo ni Barang, naging isang dambuhalang ibon na may matatalas na tuka. Samantala, nahihirapan si Goryo dahil dumadami ang mga aswang na lumalabas mula sa kakahuyan. Mang Dante, marami pa sila. Tila buong hukbo yata ang dinala ni Barang. Sigaw ni Goryo habang hinihingal. Umatras ka muna sa loob ng bilog na asin, Goryo. Utos ni Mang Dante. Mabilis na tumakbo si Goryo sa loob ng isang bilog na gawa sa asin at mga dahon ng suha na kanina pa nila inihanda sa harap ng kubo. Ang mga aswang na susunod sana sa kanya ay biglang napaatras ng madikit ang kanilang balat sa may asin. Akala nyo matatakasan nyo kami? Ungol ng isang aswang na anyong lalaki pero mahaba ang dila. Tumingin si Mang Dante sa langit. Ang buwan ay unti-unting natatakpan ng mga ulap. Alam niyang ito ang oras kung kailan pinakamalakas ang mga aswang. Goryo, kunin mo ang itim na kandila sa loob. Kailangan natin tawagin ang liwanag ng kagubatan. Sabi ni Mang Dante habang binabantayan ang bawat galaw ni Barang na paikot-ikot sa itaas. Heto na, Mang Dante, sabi ni Goryo pagkalabas ng kubo. Sinindihan nila ang kandila sa gitna ng bilog. Barang, huling babala ko na sa'yo. Umalis na kayo dito o tuluyan ko kayong uubusin. Banta ni Mang Dante. Tumawa lang ng malakas ang aswang. Nagbibiro ka ba? 6 lang kami rito, pero meron pa akong 30 kasamahan na papunta rito. Makinig ka, tanda. Uubusin namin ang laman loob ninyo. Nagkatinginan si Mang Dante at Goryo. Alam nilang mas magiging mahirap ang laban na ito kaysa sa mga nakaraan. Anong gagawin natin, Mang Dante? Masyadong marami sila. Tanong ni Goryo na may halong kaba sa boses. Magtiwala ka sa iyong pagsasanay, Goryo. Hindi ka lang tao. Ikaw ay pinalaki ng isang engkanto. Ang iyong dugo ay may bisa rin laban sa kanila. Kinuha ni Mang Dante ang isang maliit na patalim at bahagyang hiniwa ang kanyang palad. Pinatak ang kanyang dugo sa itak ni Goryo. Ang itak ay biglang nagliwanag ng kulay luntian. Gamitin mo yan, Goryo. Bawat tibas mo ay magdadala ng hapdi na hindi nila makakayanan. Handa na ako, Mang Dante. Susugod na ako, sigaw ni Goryo. Ang gabing iyon ay napuno ng sigaw at bakbakan. Hiyaw ng mga nasusugatan at kapangyarihan ng isang albularyong hindi basta-basta sumusuko. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin ni Mang Dante ang isang kakaibang figura sa malayo. Hindi ito aswang, ngunit may dalang itim na enerhiya. Sino ang naroon? Tanong ni Mang Dante habang pilit na tinutulak palayo ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Mang Dante, may nakikita rin ako sa ilalim ng puno, sigaw ni Goryo. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumakad papalapit sa liwanag ng kanilang gasera. Nakasuot ito ng itim na kapa at may hawak na tungkod na gawa sa buto ng tao. Ako si Saturnino, ang nag-utos sa mga aswang na ito. Dante, matagal ka na naming hinahanap. Naghanap kami ng dugong engkanto na katulad ng iyo. Ang iyong puso ang magbibigay sa amin ng kawalang hanggan. Kailanman ay hindi ninyo makukuha ang gusto ninyo, Saturnino. Tignan natin, sabi ni Saturnino at tinuro ang kanyang tungkod kay Mang Dante. Isang itim na usok ang lumabas dito at bumalot sa paligid dahilan upang mawalan ng paningin si Goryo at Mang Dante sa gitna ng dilim. Mang Dante, hindi ko kayo makita, sigaw ni Goryo habang pilit na winawasiwas ang kanyang itak sa hangin. Huwag kang titingin gamit ng iyong mga mata, Goryo.
Gamitin mo ang iyong pandama. Sigaw ni Mang Dante pabalik. Naramdaman ni Mang Dante ang panganib sa kanyang likuran. Pabilis siyang lumingon at hinarang ang isang patalim na isang kuko. Sa gitna ng itim na usok, nakita niya ang pulang mga mata ni Barang. "Huli ka na, Dante!" bulong ni Barang. Ngunit bago pa man makasugod si Barang, isang maliwanag na pagsabog ang nagsimula sa direksyon ni Mang Dante. Ang usok ay naglaho at ang mga aswang ay nakapikit sa sobrang liwanag. "Ano yun, Mang Dante?" tanong ni Goryo na nagtataka. Iyon ang kapangyarihan ng aking ninuno, Goryo. Ngayon oras na para tayo naman ang sumugot. Tumakbo si Mang Dante patungo kay Saturnino, habang si Goryo naman ay hinarap ang natitirang mga aswang na tila nangihina dahil sa liwanag. Walang hiya ka, Dante! Sigaw ni Saturnino habang tinataas muli ang kanyang tungkod. Hindi mo alam ang kinakalaban mo! Kilala ko ang dilim, Saturnino. Alam ko rin kung papaano ito puksain. Wika ni Mang Dante habang mabilis na lumalapit. Sa bawat hakbang ni Mang Dante, ang lupa ay tila nayayanig. Ang mga damo ay biglang humahaba at pumupulupot sa mga binti ng mga aswang. Pinipigilan silang kumilos. Goryo, ngayon na! Utos ni Mang Dante. At mabilis na tumalon si Goryo at ginamit ang kanyang itak na may dugong engkanto upang tagain ang mga aswang na nakagapos sa mga damo. Isa-isang naglaho ang mga ito sa itim na usok habang tumatama ang talim ni Goryo. Hindi ito maaari! Sigaw ni Barang habang pilit na kumakawala sa mga ugat ng puno na pumupulupot sa kanya. Hinarap ni Mang Dante si Saturnino. Nagkatitigan silang dalawa, ang liwanag ng engkanto laban sa itim na kapangyarihan ng aswang. Tapusin na natin ito, Saturnino. Masyadong matagal na ninyong ginagambala ang mga tao rito sa palay. Sabi ni Mang Dante. Nagpakawala ng itim na kidlat si Saturnino mula sa kanyang tungkod. Ngunit sinalag ito ni Mang Dante gamit ang isang pananggalang na gawa sa purong enerhiya. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa gitna nila. Goryo, lumayo ka rito! Sigaw ni Mang Dante nang makitang papalapit ang kanyang disipulo. Dahil sa lakas ng pagsabog, tumalsik si Saturnino. Ngunit pabilis itong nakabangon. Akala mo ba, dito lang nagtatapos ang hukbo ko? Meron pa sa kabilang baryo at ngayon din ay nilulusob nila ang mga tao roon. Nag-alala si Mang Dante kung totoo ang sinasabi ni Saturnino. Nanganganib ang buhay ng maraming tao sa malapit na baryo ng Maayon. Goryo, kailangan natin maghati. Pumunta ka sa Maayon. Protektahan mo ang mga tao roon. Kaya ko na rito. Pero Mang Dante, paano kayo rito? Masyadong malakas si Saturnino. Huwag mo kong alalahanin, Goryo. Mas kailangan ka ng mga tao. Gamitin mo ang kabayo sa likod ng kubo. Mabilis yon. Opo, Mang Dante. Mag-iingat kayo. Sabi ni Goryo at agad na tumakbo patungo sa likod ng kubo. Naiwan si Mang Dante at Saturnino sa gitna ng kagubatan. Ang hangin ay lalong lumalamig at ang tunog ng mga kuliglig ay biglang tumigil. Ngayon wala na ang iyong alalay. Mag-isa ka na lang at wala nang tutulong sa iyo, Dante. Gagawin ko ang nararapat, Saturnino. Sagot ni Mang Dante habang dahan-dahang nagbabago ang kulay ng kanyang balat. Nagiging tila pilak sa ilalim ng buwan. Nagsimula ang ikalawang yugto ng kanilang labanan. Si Saturnino ay gumamit ng mga itim na sumpa, habang si Mang Dante ay gumagamit ng mga elemento ng kalikasan. Ang mga bato ay lumilipad, ang mga puno ay gumagalaw, at ang kidlat ay gumuguhit sa langit. Samantala, mabilis na nakarating si Goryo sa bukana ng baryo Maayon. Mula sa malayo, narinig na niya ang mga sigawan at iyak ng mga tao. Nakita niya ang ilang mga kubo na nasusunog at ang mga anino ng mga aswang na tumatalon-talon sa mga bubungan.
Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ng isang matandang babae habang hinahabol siya ng isang aswang na anyong baboy ramo. "Huwag kang matakot, inang!" sigaw ni Goryo habang mabilis na bumaba sa kabayo. Sa isang mabilis na kilos, tinaga ni Goryo ang aswang. Dahil sa dugong engkanto ni Mang Dante na nasa itak niya, mabilis na naging abo ang nilalang. Salamat, iho! Salamat! Hikbi ng matanda. "Pumasok na po kayo sa loob ng simbahan. Doon kayo magtago," utos ni Goryo sa matanda. Nagpatuloy si Goryo sa paglilinis sa baryo. Bawat aswang na makaharap niya ay hindi tumatagal dahil sa talim ng kanyang sandata. Ngunit napansin niya na tila may nag-uutos sa mga ito mula sa itaas ng malaking puno ng akasya sa gitna ng plaza. Isang aswang na may malalaking pakpak at may hawak na latigo na gawa sa tinik ang nakita ni Goryo. Ito ay nagngangalang si Tikis, ang kanang kamay ni Saturnino. Hoy bata! Akala mo ba, kaya mo kaming ubusin lahat? Nagkakamali ka! Sigaw ni Tikis habang bumababa mula sa puno. "Hindi ko lang kayo uubusin. Papatayin ko kayong lahat!" sagot ni Goryo na may matinding galit sa mga mata. Aba, tingnan natin ang galing mo! Sabi ni Tikis at iwinasiwas ang kanyang latigo. Dahil sa bilis ng nilalang, bahagyang nasugatan si Goryo sa braso. Ang tinik ng latigo ay may laso na nagdudulot ng matinding hapdi. Napadaing si Goryo, ngunit hindi siya tumigil. Naalala niya ang turo ni Mang Dante tungkol sa pagkontrol ng sakit. Sa kabilang dako, matindi pa rin ang labanan ni Mang Dante at Saturnino. Sugatan na ang dalawa ngunit pareho silang ayaw sumuko. Dante, bakit mo ipinagtatanggol ang mga taong ito? Sa oras na mamatay ka, kakalimutan ka rin nila. Hindi ako naglilingkod para sa pasasalamat, Saturnino. Naglilingkod ako dahil ito ang tama. Sagot ni Mang Dante. Biglang may inilabas na isang itim na kristal si Saturnino. Ito ang puso ng kadiliman. Kapag binasag ko to, lahat ng nilalang sa loob ng 10 kilometro ay mamamatay. Kabilang na ang iyong disipulo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dante. Huwag mong gagawin yan, Saturnino. Mapapatay mo rin ang iyong mga kampon. Wala akong pakialam sa kanila. Basta makuha ko ang gusto ko. Bago pa man mabasag ni Saturnino ang kristal, isang mabilis na liwanag ang dumaan sa gitna nila. Isang pana na gawa sa purong liwanag ang tumama sa kamay ni Saturnino, dahilan upang mabitawan niya ang kristal. Aba, sino yan? Gulat na tanong ni Saturnino. Mula sa mga puno, lumabas ang ilang mga nilalang na may mga matatangkad na tindig, papuputi ang balat at may mahahabang tenga. Mga purong engkanto mula sa kaharian ng kalikasan. Dante, aming kapatid, hindi ka namin pababayaan sa laban na ito. Wika ng pinuno ng mga engkanto na si Haring Aliguyon. Salamat, Haring Aliguyon. Tamang-tama ang iyong pagdating. Sabi ni Mang Dante na may pagkakalma sa boses. Dahil sa pagdating ng mga engkanto, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga aswang na kanina ay naghahari-harian ay isa-isang nagsitakas dahil sa takot sa mga purong engkanto. Hindi ito maaari! Sigaw ni Saturnino habang sinusubukan niyang kunin muli ang kristal sa lupa. Ngunit bago niya ito maabot, mabilis na lumapit si Mang Dante at sinira ang kristal gamit ang kanyang kapangyarihan at pagsiselyo. Isang malakas na pagsabog ang kumalat sa buong paligid. Kulay puting liwanag ang bumalot sa buong kagubatan. Tapos na ang paghahari mo, Saturnino. Huling salita ni Mang Dante bago tuluyang naglaho si Saturnino sa liwanag. Sa baryong maayon, nakita ni Goryo ang paglalaho ng mga aswang. Si Tikis ay bigla na lang naging usok bago pa man matamaan ni Goryo. Anong nangyari? Tanong ni Goryo habang nakatingin sa paligid.
Ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Ligtas na tayo! Ligtas na tayo! Sigaw ng mga tao. Mabilis na bumalik si Goryo sa kanilang kubo para tignan si Mang Dante. Pagdating niya roon, nakita niya si Mang Dante na nakaupo sa harap ng pintuan kasama ang mga engkanto. Mang Dante, ligtas kayo! Sigaw ni Goryo habang tumatakbo patungo sa kanyang guro. Ligtas ako, Goryo. Salamat sa tulong ng ating mga kamag-anak. Sabi ni Mang Dante habang tinuturo ang mga engkanto. Yumukod si Goryo bilang paggalang sa mga engkanto. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Walang anuman, binata. Ang iyong katapangan ay kapuri-puri. Sabi ng Haring Aliguyon bago sila dahan-dahang naglaho sa hangin. Naiwan muli ang magguro sa katahimikan ng gabi. Ang gabing yun ay magiging isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Mang Dante, tapos na po ba ang lahat? Sa ngayon, Goryo, pero ang kadiliman ay laging nandyan. Naghihintay lang ng pagkakataon. Kailangan natin manatiling handa. Sagot ni Mang Dante. Handa po ako, Mang Dante. Hanggat kasama niyo ako, hindi ako matatakot. Wika ni Goryo. Ngumiti si Mang Dante at tumayo. Halika na sa loob, Goryo. Marami pa tayong gagawing gamot para sa mga nasugatan sa baryo bukas. Pumasok ang dalawa sa loob ng kubo. Handa para sa mga susunod na paghamon na darating sa kanila bilang mga tagapagtanggol laban sa mga aswang. Makalipas ang ilang linggo, naging usap-usapan sa buong probinsya ang naging nangyari sa baryo Maayon. Maraming hindi makapaniwala, ngunit ang mga sugat at pinsala sa baryo ang nagsilbing ebidensya. Si Mang Dante naman ay patuloy sa kanyang panggagamot, habang si Goryo ay mas pinagbubuti ang kanyang pagsasanay. Isang hapon habang nag-aayos ng mga tuyong dahon si Goryo, isang estranghero ang dumating sa kanilang bakuran. Isang lalaking nakasuot ng barong at may dalang lumang maleta. Magandang hapon ho. Hinahanap ko po ang albularyong si Dante. Wika ng lalaki. Ako nga si Dante. Ano mapaglilingkod ko sa'yo? Galing po ko sa Antique. May matindi pong karamdaman ng aking anak. At sabi nila kayo lang daw ang makakatulong. Paliwanag ng lalaki na halatang balisa. Nagkatinginan si Mang Dante at si Goryo. Alam nilang hindi lang basta karamdaman ang tinutukoy ng lalaki. Goryo, ihanda mo ang ating mga kagamitan. Mukhang malayo ang ating lalakbayin. Opo, Mang Dante. Ihanda ko na po kaagad ang ating bag. Dito nagsimula ang bago nilang pakikipagsapalaran. Sumakay sila sa lumang jeep patungo sa Antique. Dala ang kanilang pananampalataya at dugong engkanto na nagsisilbing proteksyon sa gitna ng kadiliman. Habang bumabiyahe, napapansin ni Mang Dante na tila may sumusunod sa kanila. Isang itim na ibon ang hindi lumalayo sa kanilang sasakyan. Mang Dante, nakikita niyo po ba yung ibon na yon? Oo, Goryo. Huwag kang magpahalata. Mukhang hindi pa pala tapos ang mga kampo ni Saturnino. Sagot ni Mang Dante habang hinahawakan ang kanyang agimat sa loob ng bulsa. Pagdating nila sa Antique, sinalubong sila ng isang napakalamig na simoy ng hangin. Ang lugar ay napaliligiran ng malalaking bundok at makakapal na gubat. Dito po kami nakatira sa paanan ng bundok, sabi ng lalaking nagngangalang Tomas. Pagpasok nila sa bahay ni Tomas, nakita nila ang isang batang babae na nakahiga. Namumutla at tila hindi na humihinga ng maayos. Pero nakapagtataka, ang kanyang anino sa dingding ay hindi gumagalaw kasabay ng kanyang katawan. Mang Dante, tignan niyo yung anino niya. Lumapit si Mang Dante at hinawakan ng noo ng bata. Kinuha ang kanyang kaluluwa, Tomas. At alam ko kung sino ang kumuha nito. Sino po, Mang Dante? Tanong ni Tomas sa naiiyak na boses. Ang mga aswang sa bundok Madyaas.
Ginagamit nila ang kaluluwa ng bata para sa kanilang ritual sa darating na kabilugan ng buwan. Ano pong dapat nating gawin? Tanong ni Goryo. Kailangan nating umakyat sa bundok bago sumikat ang buwan bukas ng gabi. Kung hindi, tuluyan ang mawawala ang bata. Sabi ni Mang Dante. Kahit gabi na, naghanda agad si Mang Dante at Goryo. Alam nilang mapanganib ang bundok madyaas, lalo na't sinasabing doon nananahan ang pinakamalakas na uri ng mga aswang sa Pilipinas. Goryo, dalhin mo ang lahat ng asin at bawang na meron tayo. At huwag mong kalilimutan ang langis na gawa sa 7 uri ng halamang gamot. Paalala ni Mang Dante. Opo, Mang Dante. Handa na rin ang aking itak. Nagsimula silang umakyat sa bundok. Ang daan ay matarik at madulas. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman nila ang mga matang nakatingin mula sa dilim. Huwag kayong lilingon sa likod ninyo kahit anong marinig ninyo. Babala ni Mang Dante kay Goryo at Tomas. Biglang may narinig silang boses ng sanggol, umiiyak sa gitna ng kagubatan. Mang Dante, may bata yata ron, sabi ni Tomas na akmang pupunta sa direksyon ng tunog ng iyak. Huwag, Tomas, bitag yan. Sigaw ni Mang Dante at hinila ang braso ni Tomas. Biglang lumitaw ang isang nilalang na may mahabang dila at matatalas na kuko sa pwesto kung saan pupunta si Tomas. Dahil sa bilis ni Goryo, agad niyang nasaksak ang nilalang gamit ang kanyang itak. Salamat muli, Goryo, sabi ni Tomas na nanginginig sa takot. Mag-iingat ka, Tomas. Hindi lahat ng normal na naririnig mo dito totoo. Nagpatuloy sila sa pag-akyat hanggang sa marating nila ang isang kuweba sa tuktok ng bundok. Sa loob ng kuweba, makikita ang isang malaking apoy at mga aswang na nagsasayaw-sayaw sa paligid nito. Sa gitna, nakasabit ang isang garapon na naglalaman ng isang kumukutitap na liwanag. Ang kaluluwa ng anak ni Tomas. Nandiyan ang kaluluwa sa garapon. Bulong ni Mang Dante. Goryo, ikaw ang kukuha sa garapon. Ako naman ang lilibang sa kanila. Paano po kayo, Mang Dante? Masyadong marami sila. Gagamitin ko ang aking anyong inkanto. Sa ganoong paraan, hindi nila ako agad mapapatay. Sabi ni Mang Dante. Dahan-dahang lumabas si Mang Dante sa liwanag. Magsitigil kayo! Sigaw niya. Lahat ng mga aswang ay napahinto at tumingin sa kanya. Lumabas ang kanilang pinuno, isang lalaking may malalaking sungay at pulang balat. Dante, nakapasok ka hanggang rito. Tawa ng pinuno ng mga aswang doon. Habang nag-uusap sila, dahan-dahang gumapang si Goryo sa gilid ng kuweba patungo sa garapon. Samantala si Mang Dante ay nagsimula ng magpalabas ng kanyang kapangyarihan. Pinaliwanag ang buong kuweba. Ngayon na, Goryo! Sigaw ni Mang Dante. Mabilis na kinuha ni Goryo ang garapon, pero napansin siya ng isang aswang. Ang kaluluwa, kinukuha nila! Nagkagulo sa loob ng kuweba. Sumugod ang aswang kay Goryo pero hinarangan sila ni Mang Dante gamit ang isang pader ng apoy. Takbo, Goryo! Dalhin mo yan kay Tomas! Utos ni Mang Dante habang nakikipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Hindi ko kayo iiwan, Mang Dante! Sundin mo ako! Ang buhay ng bata ang nakataya rito! Bumaba ka na! Galit na utos ni Mang Dante. Napilitan si Goryo na tumakbo pababa ng bundok kasama si Tomas. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang mga pagsabog mula sa taas ng bundok. Sana ligtas lang si Mang Dante, bulong ni Goryo habang mahigpit ang hawak sa garapon. Nang makarating sila sa bahay, agad na binuksan ni Goryo ang garapon sa tapat ng bata. Ang liwanag ay dahan-dahang pumasok sa dibdib ng bata. At ilang sandali pa ay nagmulat na ito ng mga mata. Tatay! Tay! Mahinang tawag ng bata. Anak, salamat sa Diyos! Nandito ka na! Iyak ni Tomas. Ngunit hindi mapakali si Goryo. Agad siyang lumabas at tumingin sa bundok.
Nakita niya ang isang malaking liwanag na tila bumabagsak mula sa langit patungo sa kuweba. Mang Dante! Sigaw ni Goryo at akmang aakyat muli nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Narito na ako, Goryo. Sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Goryo at nakita si Mang Dante. Sugatan at puno ng dumi ang damit pero nakatayo pa rin. Mang Dante, akala ko kung paano nang nangyari sa inyo. Yakap ni Goryo sa kanyang guro. Hindi ganoong kadaling patayin ang isang may dugong engkanto, Goryo. Ngiti ni Mang Dante. At naitaboy na natin ang mga aswang sa bundok na ito. Nagpasalamat ng husto si Tomas sa dalawa. Binigyan niya sila ng mga pagkain at baon para sa kanilang pag-uwi. Ano pong susunod nating gagawin, Mang Dante? Babalik muna tayo sa Capiz. Kailangan natin magpahinga at maghanda dahil nararamdaman ko ang isang mas malakas na puwersa na paparating. Seryosong sabi ni Mang Dante. Ano pong puwersa yun? Ang Haring Aswang. Ayon sa hula ng aking mga ninuno, darating ang panahon na susubukan niyang sakupin ang buong Pilipinas. At tayo lang ang makakapigil sa kanya. Sagot ni Mang Dante habang nakatingin sa malayo. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa ilalim ng madilima. Alam nilang marami pa silang haharapin, pero hanggat magkasama ang albularyong may dugong engkanto at ang kanyang matapang na disipulo, may pag-asa ang mga tao laban sa kampon ng kadiliman. Pagbalik ni Mang Dante at Goryo sa kanilang kubo sa Capiz, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang mga halaman sa paligid ng kanilang tirahan na dati ay malalago at luntian ay tila nangalanta na at naging kulay abo. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng nabubulok na karne na humahalo sa amoy ng asopre. Mang Dante, bakit ganito ang paligid? Parang namatay lahat ng buhay dito sa loob ng ilang araw nating pag-alis. Puna ni Goryo habang tinitignan ng isang punong mangga na tuyot ang mga dahon. Bumaba si Mang Dante sa kabayo at lumapit sa bakod. Hinawakan niya ang lupa at agad siyang napaatras. Ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag ng matinding asola. Nilaso ng lupa ng maitim na kapangyarihan, Goryo. Hindi ito gawa ng ordinaryong aswang lang. Walang iba kundi ang Haring Aswang ay narito sa ating lalawigan. Seryosong saad ni Mang Dante. Pumasok sila sa loob ng kubo. Nagulat sila nang makitang nakabukas ang pinto at nagkalat ang mga gamit sa sahig. Ang mga bote ng langis ay basag-basag at ang mga tuyong halaman na ginagamit sa panggagamot ay ginawang abo. Sa gitna ng sahig, may isang marka ng dambuhalang paa na nakatatak gamit ang itim na dugo. Sinalakay nila ang ating tahanan, Mang Dante. Ang mga anito at agimat mo kinuha ba nila? Tanong ni Goryo habang mabilis na tinitignan ang mga taguan sa ilalim ng kawayang sahig. Hindi nila makukuha ang tunay na lakas ko sa mga gamit na yan, Goryo. Hinahanap nila ang bato ng halimuyak, ang hiyas na ibinigay sa akin ng aking amang engkanto. Pero ligtas yun. Iyon ay nasa aking balat. Tugon ni Mang Dante habang hinahaplos ang kanyang braso kung saan may maliit na bukol na kumikinang. Maya-maya, biglang niyanig ang buong kubo. Isang malakas na ungol ang narinig mula sa ilalim ng lupa. Mabilis na kinuha ni Goryo ang kanyang itak at tumayo sa tabi ng pintuan. Mang Dante, parang may gumagalaw sa ilalim natin. Sabi ni Goryo. Lumabas tayo ngayon din. Utos ni Mang Dante. Tumalo ng dalawa palabas ng kubo bago pa man ito tuluyang gumuho. Isang dambuhalang nilalang ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Isang aswang na may anyong tao ngunit ang katawan ay kasing laki ng kalabaw. May 4 na braso at ang muka ay tila sa baboy ramo na may mahahabang pangila. Iyan si Sigbinan, ang kanang kamay ni Haring Aswang. Paliwanag ni Mang Dante habang hinahanda ang kanyang sarili. Dante, ibigay mo sa akin ang hiyas. Ang Haring Aswang ay hindi na makapaghintay,
Kapag nakuha namin ang dugong engkanto mo, magiging kasing lakas na namin ang Diyos. Hindi mangyayari yon habang may hininga pa ako. Sagot ni Mang Dante. Sumugod si Sigbinan. Sa bawat hakbang neto, nayayanig ang lupa. Mabilis na kumilos si Goryo. Ginamit niya ang bilis na itinuro sa kanya ni Mang Dante at tinangkang tagain ang binti ng dambuhala. Ngunit ang balat ni Sigbinan ay hindi tila tinatablan ng patalim at kasindikas ng bakal. Tumalsik lang ang itak ni Goryo at naglikha ng mga kislap. Goryo, huwag sa balat, sa mga mata at lalamunan ka tumama. Sabi ni Mang Dante habang nagpapakawala ng mga baging mula sa lupa upang igapo sa mga braso ng nilalang. Habang nakikipagbuno ang nilalang sa mga baging, kumuha si Goryo ng isang maliit na supot ng binditadong asin. Ipinahid niya ito sa talim ng kanyang itak. Para sa magulang ko! Sigaw ni Goryo habang tumatalon sa likod ni Sigbinan at tinarak ang isang itak sa malambot na bahagi ng batok nito. Ang itim na dugo ng nilalang ay bumuga at dumampi sa balat ni Goryo, ngunit hindi bumitaw ang binata. Ngayon, Dante, tapusin mo na ako kung kaya mo! Hamon ni Sigbinan habang pilit na kumakawala. Itinaas ni Mang Dante ang kanyang mga kamay sa langit. Ang gabi ay biglang naging maliwanag nang humiram siya ng lakas sa buwan. Sa ngalan ng mga engkanto ng kalikasan, bumalik ka sa alikabok! Isang kidlat na kulay lila ang tumama mula sa langit diretso sa ulo ni Sigbinan. Ang dambuhalang aswang ay unti-unting naging uling hanggang maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin. Hingal na hingal si Goryo habang bumababa mula sa labi ng namatay na kalaban. Nagawa natin, Mang Dante. Pero kung kanang kamay lang yun, gaano pa kaya kalakas ang haring aswang? Higit pa sa iniisip mo, Goryo. Ang haring aswang ay si Agat. Hindi lamang aswang, siya ay isang dating babaylan na sumanib sa kadiliman. Alam niya ang ating mga galaw bago pa man natin gawin. Seryosong paliwanag ni Mang Dante. Naglakad sila patungo sa gumuhong kubo. Alam nilang hindi naligtas doon. Kailangan natin pumunta sa Iloilo, sa kuwebang tago sa kabundukan ng Bukara. Doon naninirahan ang matandang bulag na si Lola Esang. Siya lang ang nakakaalam kung paano paslangin ang isang tulad ni Agat. Pero Mang Dante, malayo ang Iloilo at sigurado akong babantayan nilang lahat ng daanan. Gagamit tayo ng ibang paraan, Goryo. Gagamitin natin ang daanan ng mga engkanto. Isang lagusan na tangi ang mga may dugo lamang ng engkanto ang nakakakita. Sagot ni Mang Dante. Lumapit si Mang Dante sa isang malaking puno na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Hinawakan niya ang katawan ng puno at bumulong ng isang orasyon. Biglang bumuka ang gitna ng puno at lumitaw ang isang lagusan na puno ng makukulay na liwanag. Halika na, Goryo. Huwag kang titingin sa gilid. Diretso lang ang tingin sa dulo. Utos ni Mang Dante. Pumasok ang dalawa sa loob ng puno. Sa loob ng lagusan, parang tumigil ang oras. Nakaririnig sila ng mga bulong ng mga espiritu at amoy ng mga bulaklak na hindi matatagpuan sa mundo ng mga tao. Paglabas nila sa kabilang dulo, nasa paanan na sila ng bundok sa Bukari, parting Iloilo. Ang klima rito ay napakalamig, tila nasa Baguio sila noong panahong yun. Nandito na tayo, sabi ni Mang Dante habang inaayos ang kanyang balabal. Habang paakyat sila sa bundok, may nakita silang isang maliit na baryo na tila tahimik na tahimik. Walang ilaw sa mga bahay at walang aso na kumakahula. Mang Dante, parang may mali dito sa baryo Leon. Napakatahimik. Bulong ni Goryo habang hawak ang kanyang itak. Maging alerto ka, Goryo. Nararamdaman ko ang presensya ng mga manananggal. Sila ang mga bantay ni Agat dito sa Iloilo. Babala ni Mang Dante. Maya-maya pa, biglang narinig ang tunog ng tila malalaking pakpak na pumapagaspas sa impapawid.
Ang tunog na yun ay papalakas ng papalakas. Nasa taas sila! Sigaw ni Goryo. Sa kadiliman ng gabi, nakita nila ang 5 kalahating katawan ng mga babae na lumilipad. Ang kanilang mga bituka ay nakalaylay at ang mga pakpak ay parang sa paniki. Ang kanilang mga kuko ay mahahaba at matatalas. Dante, akala mo ba ay makakatakas kayo sa aming teritoryo? Sigaw ng isa sa mga manananggal. Goryo, hanapin mo ang kanilang mga ibabang katawan. Iyan ang kanilang kahinaan. Ako na ang bahala sa mga lumilipad na impaktong ito. Utos ni Mang Dante. Mabilis na tumakbo si Goryo sa mga talahiban at sa ilalim ng mga bahay. Habang ginagawa iyon, si Mang Dante naman ay naglabas ng mga bolang apoy mula sa kanyang palad. Isang manananggal ang agad na nasunog ang pakpak at bumagsak sa lupa. Papatayin kita, albularyo! Sigaw ng isa pang manananggal habang sinusubugang sunggaban si Mang Dante. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang mabilis na kumilos sa kadiliman. Isang matandang babae na may hawak na tungkod ang biglang lumitaw sa tabi ni Mang Dante. Sa isang kumpas ng kanyang tungkod, ang manananggal ay biglang naging bato at nahulog sa lupa. Tandang Isang, ikaw nga ba yan? Tanong ni Mang Dante na may gulat at tuwa. Masyado kang mabagal, Dante. Kung hindi pa ako lumabas, baka naging hapunan ka na ng mga halimaw na ito. Wika ng matanda sabay tawa ng bahagya kahit na ang kanyang mga mata ay balot ng puting katarata. Samantala, nahanap na ni Goryo ang ibabang bahagi ng katawan ng mga manananggal na nakatago sa loob ng isang kural ng baboy. Kumuha siya ng asin at suka mula sa kanyang bag at ibinuhos ito sa mga putol na katawan. Napaungol ang mga nilalanga. Hiyaw ng sakit mula sa langit. Ang mga natitirang manananggal ay hindi na nakabalik sa kanilang mga katawan hanggang sa unti-unti silang natuyo sa hangin at naging abo. Bumalik si Goryo kay Mang Dante at Lola Esang. Tapos na po, Mang Dante. Nilagyan ko na ng asin ang mga katawan nila. Magaling, binata. Halika na sa loob ng kuweba ko. Sabi ni Lola Isang. Sa loob ng kuweba ni Lola Isang, maraming mga nakasabit na tuyong ugat, mga bungo ng hayop at mga garapo ng iba't ibang klaseng gayuma at gamot. Umupo sila sa paligid ng isang maliit na apoya. Tandang Isang, kailangan po namin ng inyong tulong. Ang Haring Aswang ay nagising na at hinahanap ang hiyas ng aking ama. Paliwanag ni Mang Dante. Huminga ng malalim ang matanda. Si Agat ay hindi basta-basta mapapatay ng itak o orasyon, Dante. Noong siya ay babaylan pa, ipinagpalit niya ang kanyang puso sa isang demonyo mula sa kailaliman upang siya ay mamatay. Kailangang mahanap ang kanyang tunay na puso na nakatago sa pulo ng mga patay sa Gimaras. Sa Gimaras? Tanong ni Goryo. Paano po kami makakarating doon nang hindi kami napapansin? Ibibigay ko sa inyo ang langis ng pagbabalat kayo. Kapag ipinahid nyo ito, magbumuka kayong mga aswang sa paningin ng iba. Ngunit tandaan ninyo, 3 oras lang ang bisa neto. Kapag lumampas kayo sa oras, malalaman nila ang tunay ninyong anyo sa gitna ng kanilang kuta. Babala ni Lola Isang. Inabot ng matanda ang isang maliit na bote na may itim na likido. Ito pa, Goryo. Ang iyong itak ay kailangan basbasan ng dugo ng isang engkanto at luha ng isang inosenteng biktima upang maging sapat ang talim neto para hatiin ang puso ni Agat. Saan po kami kukuha ng luha ng inosenteng biktima? Tumingin si Lola Isang kay Goryo. Ang iyong sariling mga luha, Goryo. Ang sakit ng pagkawala ng iyong mga magulang ay sapat na. Gamitin mo ang sakit na iyon bilang lakas. Natahimik ang lahat. Naalala ni Goryo ang gabing pinatay ang kanyang mga magulang. Ang takot, ang iyak ng kanyang ina at ang huling tingin ng kanyang ama.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at pumatak sa talim ng kanyang itak. Kasunod nito, hiniwa ni Mang Dante ang kanyang sariling palad at pinatakan din ng kanyang dugong engkanto ang sandata. Ang itak ay nagliwalag ng kulay ginto at pilak. Ramdam ni Goryo ang bigat at kapangyarihan ng sandata sa kanyang kamay. Bueno, handa na kayo. Mag-iingat kayo dahil si Agat ay hindi lang naghihintay. Kasalukuyan na siya naghahanda ng isang ritual upang buksan ang pintuan ng kailaliman dito sa mundo ng mga tao. Nagpasalamat ang dalawa at mabilis na bumaba ng bundok patungo sa pampang ng Iloilo upang tumawid patungong Guimaras. Ginamit nila ang isang maliit na bangka sa gitna ng gabi. Habang nasa gitna ng dagat, ipinahid na nila ang langis ni Lola Isang. Biglang nagbago ang anyo ni Mang Dante. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at ang kanyang mga kuko ay humaba. Si Goryo naman ay nagmukhang isang batang aswang na may mapupulang mata. "Mang Dante, ang pangit niyo po," biro ni Goryo kahit na kinakabahan. Mas pangit ka, Goryo. Huwag kang magsalita pagdating natin doon. Hayaan mo akong kumilos. Sagot ni Mang Dante habang tinitignan ang papalayong pampang ng Guimaras. Pagdaong nila sa isang liblib na dalampasigan, sinalubong sila ng dalawang bantay na aswang. Sino kayo? Anong ginagawa nyo rito sa gabi ng ritual? Tanong ng isang bantay na may dalang sibat na gawa sa tulang tao. Galing kaming Kapes. Inutusan kami ni Sigbina na dalhin ang balita kay Haring Agat. Sagot ni Mang Dante gamit ang isang paos na boses. Si Sigbina, patay na siya. Balita namin itinalo siya ng albularyong may dugong engkanto. Sabi ng kabilang bantay habang naniningkit ang mga mata. Kaya nga kami naririto. May mahalaga kaming impormasyon tungkol sa albularyong iyon. Mabilis na sagot ni Mang Dante gamit ang paos na boses ulit. Nagkatinginan ang mga bantay at kalaunan ay pinatuloy sila. Sige, pumasok na kayo. Pero kapag nalaman namin nagsisinungaling kayo, kayo ang isasalang sa apoy. Naglakad sila papasok sa isang malaking kuweba sa ilalim ng lupa. Doon nila nakita ang daan-daang mga aswang mula sa iba't ibang panig ng Visayas. May mga tiktik, wakwak, sigbin at mga balbal. Lahat sila ay nakatingin sa gitna kung saan nakatayo ang isang altar. Sa ibabaw ng altar, nakaupo ang isang lalaking may napakahabang puting buhok, ngunit ang kanyang katawan ay matanda na at tila balat lang na nakabalot sa buto. Ito si Agat, ang Haring Aswang. Mga kampon ko, ngayong gabi, ang dugong iaalay natin ay magbubukas ng daan para sa ating mga ninuno mula sa kadiliman. Wika nito. Nakita ni Goryo sa gilid ng altar ang isang garapon na may lamang isang tumitibok na itim na puso. "Mang Dante, yun ang puso," bulong ni Goryo. Tandaan mo, Goryo, kapag nag-umpisa ng kaguluhan, kailangan mong mabasag ang garapon at hatiin ang puso. Ako ang haharap kay Agat. Bili ni Mang Dante. Nagsimula na ang ritual. Ang mga aswang ay nagsimulang sumigaw at sumayaw. Isang inosenteng dalaga ang inilabas nila upang ialay. "Hindi ko na kaya to, Mang Dante," sabi ni Goryo habang nakikita ang takot sa mga mata ng dalaga. "Ngayon na!" sigaw ni Mang Dante habang tinatanggal ang kanyang pagbabalat kayo. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang nagmula kay Mang Dante. Ang lahat ng aswang ay nabulag sa biglaang liwanag. Mabilis na tumakbo si Goryo patungo sa altar habang si Mang Dante ay nagpakawala ng mga talim ng enerhiya sa mga aswang na sumusugod sana sa kanila. Dante, matapang ka para pumunta rito. Sigaw ni Agat habang tumatayo at nagbabago ang anyo.
Naging isang dambuhalang anino siya na may 10 ulo. Naglaban ang dalawang makapangyarihang nilalang. Ang bawat suntok at kapangyarihan ni Agat ay nayayanig ang buong kuweba. Si Mang Dante naman ay gumamit ng kanyang dugong engkanto upang gumawa ng mga panangga. Goryo, ang puso! Sigaw ni Mang Dante habang hirap na hirap sa pagsalag sa mga atake ni Agat. Nakarating si Goryo sa altar, ngunit hinarangan siya ng 5 malalaking aswang. Hindi ka makakalapit, bata! Tumabi kayo! Sigaw ni Goryo habang winawasiwas ang kanyang nagliliyab na itak. Sa isang tabas lang, 3 aswang agad ang naglaho. Tumalon siya at hinampas ang garapon gamit ang puluhan ng kanyang itak. Nabasag ang garapon at ang itim na puso ay nahulog sa may sahig at nagsimulang tumibok ng napakabilis at naglalabas ng itim na usok. Wag mong hahawakan yan! Sigaw ni Agat na biglang nanghina at napaluhod. Hindi nag-atubili si Goryo. Itinaas niya ang kanyang itak at buong lakas na tinaga ang puso. Sa pagtama ng talim, isang nakabibinging pagsabog ang naganap. Ang puso ay nahati sa 2 at naglabas ng isang puting liwanag na lumamon sa buong kuweba. Ang lahat ng aswang ay nasisigaw habang sila ay unti-unting naglalaho. Si Agat ay unti-unting naging alikabok habang pilit na inaabot ang kanyang puso. Hindi pa ito ang wakas! Huling sambit niya bago siya tuluyang naglaho. Nang mawala ang liwanag, tahimik na ang buong kuweba. Ang mga aswang ay wala na at ang dalagang iaalay sana ay ligtas na nakatayo sa gilid. Mang Dante! Mang Dante, nasan kayo? Sigaw ni Goryo sa gitna ng usok. Nakita niya si Mang Dante na nakasandal sa isang bato. Maraming sugat at tila nangihina. Nagawa mo, Goryo. Nagawa mo. Binabati kita. Nilapitan ni Goryo ang kanyang guro. Ligtas na po tayo, Mang Dante. Wala na po si Agat. Wala na ang kanyang pisikal na anyo, Goryo. Pero ang kadiliman ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Pero sa gabing ito, nanalo ang liwanag. Tinulungan ni Goryo na makatayo si Mang Dante. Inihatid nila ang dalaga pabalik sa kanyang baryo. Ang mga tao sa Guimaras ay nagpasalamat sa 2 estranghero na nagligtas sa kanila mula sa isang malaking sakuna. Habang nakasakay sila sa bangka pabalik ng Iloilo, napansin ni Goryo na ang itak niya ay wala na ang kinang. Mang Dante, nawala na ang liwanag ng aking itak. Yan ay dahil tapos na ang misyon nito, Goryo. Pero ang galing at katapangan mo, iyan ang hindi mawawala. Ngayon ay ganap ka na rin tagapagtanggol. Papuri ni Mang Dante. Pagdating nila sa Pangpang, sinalubong sila ni Lola Isang. Alam kong magtatagumpay kayo. Ngunit mag-iingat kayo dahil ang balitang ito ay mabilis nakakalat sa buong bansa. Marami pang nilalang ang susubok sa inyong galing. Sabi ni Lola Isang. Handa kami, Lola Isang, kung sakaling mangyari man. Sagot ni Goryo nang may kumpiyansa. Bumalik sina Mang Dante at Goryo sa kapis. Inayos nila ang kanilang kubo at muling nagtanim ng mga halamang gamot. Ang buhay ay bumalik sa normal para sa mga tao. Ngunit para sa mga guro, alam nilang ito ay simula pa lamang ng malalaking laban. Isang gabi habang nagkakapi ang 2 sa kanilang beranda, narinig nila ang isang kakaibang huni mula sa kakahuyan. Hindi ito aswang, kundi isang mas malambing at mahiwagang tunog. Mang Dante, narinig niyo ba yun? Tanong ni Goryo. Ngumiti si Mang Dante. Ang mga engkanto yan, tinatawag nila tayo. May bago silang ipapagawa sa ating, Goryo. Ano po yun? Sa Mindanao naman daw tayo pupunta. May isang aswang na dagat na nanggugulo sa mga mangingisda roon.
Sabi ni Mang Dante habang tumatayo. Mindanao? Malayo po yun ah. Ganyan talaga ang buhay ng mga tulad nating Goryo. Walang pahingahang tagapagtanggol ng liwanag. At muli, naghanda ang dalawa para sa susunod nilang paglalakbay. Dala ang kanilang mga agimat at ang dugong engkanto at ang matatag na loob. Hinarap nila ang bukas na puno ng misteryo at panganib sa Pilipinas noong panahong yon. Makalipas ang ilang buwan ng paglalakbay sa Mindanao, narating ni Mang Dante at Goryo ang baybayin ng Surigao. Doon sinalubong sila ng isang komunidad na puno ng takot. Ang mga mangingisda ay hindi na pumapalaot dahil sa isang dambuhalang nilalang na humihila sa kanilang mga lambat at sumisira sa kanilang mga bangka. Mang Dante, tignan niyo ang mga bangkang to. Parang kinagat ng isang napakalaking hayop. Sabi ni Goryo habang tinititigan ang mga wasak na kahoy sa dalampasigan. Isang matandang mangingisda ang lumapit sa kanila. Ay, kayo po ba ang mga sinasabi nilang tutulong sa amin? Ako si Mang Sebio. Ang nilalang na yon hindi lang siya basta hayop. May mukha siyang tao, pero ang katawan niya parang sapating at pugita. Iyon ang tinatawag na berberoka, isang uri ng aswang dagat na mapanlinlang. Paliwanag ni Mang Dante. Paano natin mahuhuli yun kung nasa ilalim ng tubig? Hindi naman tayo marunong huminga sa ilalim ng dagat. Tanong ni Goryo. Kinuha ni Mang Dante ang isang maliit na kristal mula sa kanyang bulsa. Ito ang luha ng sirena. Ibinigay ito sa akin ng aking ama. Kapag nilunok natin ito, magagawa nating huminga sa ilalim ng tubig sa loob ng 1 oras. Handa na ako, Mang Dante. Kailan tayo magsisimula? Ngayong gabi rin, kapag kabilugan ng buwan, yun ang oras na lumalabas ang berberoka upang magpakain. Nang sumapit ang gabi, sumakay ang dalawa sa isang maliit na bangka at pumunta sa gitna ng dagat. Nilunok nila ang kristal at sabay na tumalon sa tubig. Sa ilalim ng dagat, nakita nila ang isang kagandahang hindi nila akalain. Ngunit sa likod ng mga korales at makukulay na isda, nahanap nila ang kuta ng berberoka. Isang malalim na hukay na puno ng mga kalansay ng tao. Maya-maya, biglang lumabas ang berberoka. Napakalaki nito at may mga galamay na may matatalas na kuko. Umungol ang berberoka sa pamamagitan ng isip. Nagsimula ang labanan sa ilalim ng dagat. At dahil sa bigat ng tubig, nahihirapan si Goryo na iwasiwas ang kanyang itak. Ngunit si Mang Dante ay mabilis na kumikilos. Gumawa ng mga bula ng kuryente na tumatama sa berberoka. Goryo, gamitin mo ang mga korales para sa iyong balanse. Utos ni Mang Dante. Ginamit ni Goryo ang kanyang lakas upang itulak ang kanyang sarili mula sa isang malaking bato at itinarak ang kanyang itak sa isa sa mga galamay ng berberoka. Umagos ang madilaw na dugo sa tubig. Sumigaw ang berberoka na nagbabadyang mapapatay sila neto. Habang binabalot si Mang Dante ng kanyang mga galamay. Mang Dante! Sigaw ni Goryo. Mabilis siyang lumangoy at tinaga ang galamay na nakapulupot sa kanyang guro. Sa galit ng berberoka, lumikha ito ng isang malakas na ipo-ipo sa ilalim ng dagat. Sinubukang higupin ang dalawa, ngunit itinaas ni Mang Dante ang kanyang kamay at naglabas ng isang matinding liwanag na nagmumula sa kanyang dugong engkanto. Ang liwanag ay nagpatahimik sa tubig at pansamantalang nabulag ang nilalang. Ngayon na Goryo, sa pagitan ng kanyang mga mata. Sa isang huling buwelo, lumangoy si Goryo ng napakabilis at tinarak ang kanyang itak sa malalim na ulo ng berberoka. Isang malakas na pagnginig ang naramdaman sa buong dagat hanggang sa tuluyang tumigil sa paggalaw ang nilalang. Mabilis na lumangoy pa itaas ang dalawa dahil paubos na ang bisa ng kristal ng luha ng sirena.
Pag-ahon nila sa tubig, sinalubong sila ng mga mangingisda na may mga sulo. Patay na ang berbero ka! Ligtas na ang ating dagat! Sigaw ni Mang Sebio. Nagdiwang ang buong baryo ng Surigao. Binigyan nila ng mga sariwang huli at mga perlas sina Mang Dante at Goryo bilang pasasalamat. Mang Dante, parang mas mahirap ang labanan sa tubig kaysa sa lupa, sabi ni Goryo habang nagpapatuyo ng kanyang damit sa tabi ng apoy. Ang bawat elemento ay may kanya-kanyang hamon, Goryo. Pero habang natututo ka, mas lalong tumitibay ang iyong loob, sagot ni Mang Dante. Kinabukasan habang naglalakad sila sa Pampang, nakakita si Goryo ng isang bote na may sulat sa loob. Binuksan niya ito at binasa ang nakasulat. Mang Dante, sulat ito mula kay Lola Isang. Sinasabi rito na may magaganap na kakaiba sa Maynila. Ang mga patay daw sa mga sementeryo ay muling bumabangon at nanggugulo sa mga tao, sabi ni Goryo na may pagtataka. Mga amalanhig, isang uri ng aswang na hindi mamatay-matay hanggat hindi na ipapasa ang kanilang sumpa. Mukhang ang Maynila na naman ang ating susunod na hantungan. Maynila? Ang sabi nila moderno doon at marami ng mga gusali at sasakyan. Kahit gaano pa kamoderno ang isang lugar, Goryo, ang dilim ay lagi makakahanap ng puwang sa mga sulok nito. Lalo na sa mga lugar na puno ng galit at dusa. Seryosong sabi ni Mang Dante. Sumakay sila sa isang barko patungong Maynila. Habang papalapit sila sa malaking syudad, nakita nila ang mga ilaw at mga usok mula sa pabrika. Noong taong yun, ang Maynila ay sentro ng sibilisasyon. Ngunit para kay Mang Dante at Goryo, isa itong bagong larangan ng digmaan laban sa mga kampo ng kadiliman. Pagbaba nila sa pier, agad silang nakaramdam ng isang kakaibang bigat sa hangin. Mang Dante, iba ang amoy dito. Hindi lang usok, may amoy ang lumang lupa, pansin ni Goryo. Dahil ang mga aswang dito ay hindi nagtatago sa gubat, Goryo. Nagtatago sila sa mga barot saya at mga kasuotan. Sila ay mga aswang na may matataas na katungkulan, bulong ni Mang Dante habang tinitignan ang mga taong nagmamadali sa langsangan. Pagdating ni Mang Dante at Goryo sa pusod ng Maynila, sinalubong sila ng ingay ng mga jeep at siksikan ng mga tao sa Avenida. Ngunit sa likod ng kinang ng mga sinihan at ilaw ng syudad, ramdam ni Mang Dante ang isang madilim na presensya na nagmumula sa isang lumang mansyon sa tapat ng sementeryo sa hilagang bahagi. Mang Dante, ang mga tao dito tila walang malay na may mga halimaw sa paligid nila. Iyan ang mga amalanhig ng lungsod, Goryo. Hindi sila namumundok. Sila ay namumuhay sa karangyaan habang dahan-dahang inuubos ang buhay ng mga duka sa paligid, sagot ni Mang Dante. Tinuntun nila ang pinagmumulan ng itim na enerhiya hanggang sa marating nila ang Mansyon de Silva. Ang may-ari nito ay si Don Saturnino de Silva, na lolo ng napaslang na si Saturnino sa Capiz, ay isang buhay na bangkay na nananatiling bata dahil sa pagkain ng puso ng mga sanggol. Nandito na tayo, Goryo. Tandaan mo, sa lungsod na ito, ang pinakamalakas na sandata ay hindi lang iyong itak, kundi ang iyong paninindigan. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang mga gwardya na may mga baril. Ngunit ang kanilang mga muka ay tila nabubulok. At sila ang mga amalanhig na kontrolado ni Don Saturnino. Sugod na! Sigaw ni Mang Dante. Ginamit ni Mang Dante ang kanyang dugong engkanto upang lumikha ng isang malakas na hangin na tumangay sa mga gwardya. Si Goryo naman ay mabilis na kumilos. Ginamit ang kanyang itak upang putulin ang mga ulo ng mga amalanhig. Alam niyang ang tanging paraan upang matigil ang mga ito ay ang paghiwalayin ng ulo sa katawan.
Pagpasok nila sa loob ng mansyon, nakita nila si Don Saturnino na nakaupo sa isang trono na gawa sa ivory. Dante, ang huling engkanto sa lupang ito. Akala mo ba ay matatapos mo ang simulan ng aking apo? Tawa ng Don. Tapos na ang oras mo, Saturnino. Ang Maynila ay hindi magiging palaruan ng iyong kasamaan. Mariing sabi ni Mang Dante. Nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng mansyon. Si Don Saturnino ay naglabas ng mga itim na uod mula sa kanyang katawan na sumisipsip ng buhay sa sino mang madikitan nito. Ginamit ni Mang Dante ang kanyang huling lakas upang maglabas ng isang banal na apoy, ang apoy ng engkanto na tumutupok sa lahat ng marumi. Goryo, ang tungkod niya, doon nakatago ang kanyang buhay. Sigaw ni Mang Dante habang pilit na pinipigilan ang mga uod. Tumalon si Goryo mula sa ikalawang palapag ng mansyon, direkta sa kinaroroonan ni Don Saturnino. Sa isang mabilis at tumpak na tebas, nahati ni Goryo ang itim na tungkod ng Don. Isang nakangingilong hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Unti-unting natunaw si Don Saturnino hanggang sa maging isang malapot at mabahong likido na lamang. Kasabay ng pagbagsak ng Dona, ang lahat ng amalanghid sa Manila ay biglang bumagsak at naging alikabok. Ang mabigat na hangin sa syudad ay biglang gumaan at ang langit ay nagliwanag. Matapos ang labanan sa Maynila, bumalik sina Mang Dante at Goryo sa kanilang munting kubo sa Capiz. Ang taon ay malapit na ring mag-1980 at ang mundo ay mabilis na nagbago. Isang gabi habang nakaupo sila sa ilalim ng maliwanag na buwan, kinausap ni Mang Dante si Goryo. Goryo, ang aking oras sa mundong ito bilang tagapagtanggol ay malapit na rin matapos. Ang aking dugong engkanto ay unti-unti na bumabalik sa kalikasan. Mang Dante, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Huwag kang malungkot, aking disipulo. Pinalaki kita hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang mabuting tao. Sa iyong mga ugat bagamat tao ka, nananalaytay rin ang karunungan ng mga engkanto sa iyo. Sabi ni Mang Dante habang pinapasa kay Goryo ang isang maliit na kwintas na may asul na bato. Ito ang puso ng kagubatan. Ikaw na ang magpapatuloy ng ating sinimulan. Isang gabi, sa gitna ng mahimbing na tulog, dahan-dahang naglaho ang katawan ni Mang Dante. Hindi siya namatay, kundi naging mga kislap ng liwanag na humalo sa hangin at bumalik sa kaharian ng kanyang mga ninunong engkanto. Naiwan si Goryo na ngayon ay isang ganap na kinatatakutang albularyo sa buong bansa. Ipinagpatuloy niya ang paglalakbay sa iba't ibang dako ng Pilipinas, dala ang kanyang itak at ang mga aral ni Mang Dante. Lumipas ang mga dekada at naging alamat na lamang ang kwento ng albularyong may dugong engkanto at ng kanyang matapang na disipulo. Ngunit sa tuwing may maririnig na kaluskos sa bubungan sa hating gabi o may makikitang kakaibang liwanag sa gitna ng kagubatan, alam ng mga tao na mayroon pa ring nagbabantay. Isang tagapagtanggol na handang lumaban sa kadiliman upang manatili ang liwanag ng ating lahi. Dito nagtatapos ang kasaysayan ni Mang Dante at Goryo. Ang mga bantay ng lihim na mundo ng Pilipinas.